ito yung mga underrated plants. Pero sa kabila po nung kanilang pagiging underrated, talaga namang siksik na siksik po yung benepisyong makukuha sa kanila. Sila napakalat-kalat lang sa garden, ano. At binibilang namin yung mga numbers nung kanyang dahon dahil air purifier, no. Nag-a-add din po siya ng oxygen, no. Kasi malakas magbugay. Ability na mag-trap ng dust napakaganda po niya, no, para po sa ating mga lungs, no. Hello everyone! This is Sir Misunao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, alam nyo ba na merong mga halaman sa ating garden na minsan hindi pinapansin, parang nababaliwala lang, ano, kasi napaka-common lang po nila, no. Ito yung mga underrated plants. Pero sa kabila po nung kanilang pagiging underrated, talaga namang siksik na siksik po yung benepisyong makukuha sa kanila. Alamin po natin yan, ano, kasi baka meron kayo nito dun sa inyong garden or sa inyong bahay, tapos hindi nyo alam, ano, tapos eventually po minsan nakita nyo na lang lumago na, tapos yumabong na, napaka ganda po niyan, ano. Pero minsan naman dahil po sa kakulangan po ng atensyon sa kanila, maaaring namamatay, ano. Kaya dapat pangalagaan sila. 5 underrated plants na mayroong siksik na benepisyo, yan ang ibibigay natin sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito, meron akong ibibigay sa inyong 5 halaman, ano, na sa tingin ko po talagang makakatulong po ito sa inyo dahil doon sa ganda ng kanilang mga benepisyo, no. Minsan tinatawag ko rin po ito yung mga halamang matatanda. Matandang halaman kasi yung iba po dito talagang nagpasalin-salin na, no, mula sa ating mga lolo at lola hanggang sa mga nanay, tatay at sa makabagong henerasyon na talagang naglipanan na po sa ating garden, ano. Kaya alam po minsan hindi po natin sila napapansin at nabibigyan ng atensyon dahil ang daming lumalabas na magagandang bagong halaman, makukulay, may mga varieties, variations at iba't ibang hybrid na halaman. Talaga naman pong sila'y napapag-iwanan at nakakalimutan na ngayon pong araw na ito, tunghayan nyo po, ano, iikot tayo sa ating garden. Papakita ko po yan sa inyo kasi baka meron kayo nito, no, at maaari nyong sabihin sa inyong mga kapatid, sa inyong kaibigan, kapamilya na alagaan itong mga halaman to dahil sobrang ganda nung maibibigay nila sa atin. Kaya samahan nyo na ako. Sa una nating halaman ay ang mga Japanese bamboo, no. Although hindi po ito bamboo, no, ito'y pamilya ng Dracena kasi ito ay Dracena circulata o tinatawag na gold dust dahil po dun sa kanyang mga batik-batik, no, na spot dun sa kanyang mga dahon, no. Minsan yellowish, light green yung kulay, ano. Pero alam niyo po ba na ang halamang ito ay napakadaming benepisyo, no? Sinasabi nga po na ito ay isa sa mga natural air filter, no? Dahil effective po siya sa pag-remove ng mga impurities. For example, yung mga chemical na formaldehyde, benzene, carbon dioxide, talaga pong ina-absorb nito, no? Nire-reduce din po nito yung stress, ano? At ini-increase po nito yung humidity sa ating bahay, no? Kasi pag malamig, maaliwalas, presko, talaga naman pong stress-free yung ating kabahayan, ano? Ini-increase din po nito yung concentrations natin kasi kung malinis na hangin po yung ating na-absorb, mas maganda po yan sa ating mga brain, ano. Kaya po napapasharp din po nito yung focus natin, ano. Sa halimbawa sa ating mga desisyon, talaga pong nakafocus tayo, no, sa mga
goals natin sa buhay kapag meron tayo nitong Japanese bamboo. Swerte rin po ito, no, na maituturing lalo na po kapag namulaklak. Ayan, may bulaklak na yung ating Japanese bamboo. At sinasabing kapag ito po ay namulaklak, talagang merong darating sa inyong magandang biyaya. Kaya po yung simbolismo rin po nitong halamang Japanese bamboo ay napakaganda. Hindi siya minsan napapansin, pero talagang umaapaw yung kanyang benefits. Kaya po kung meron po kayo nito, i-treasure nyo po yung halaman na ito, no? At kung halimbawa, kasi yung iba ay naku, normal lang yan sa amin, ano? Pero ito pong mga Japanese bamboo, ang ganda-ganda po talagang alagaan sa bahay. Sa pangalawa nating halaman, isunod na po natin tong mga umbrella plants, ano? Before, ang tawag dito is 5 fingers, ano? Sa mga bahay-bahay natin, karaniwan nating nalalaman, ano? Pero ngayon, alam na natin na tinatawag din siyang umbrella plants o kaya Schefflera, no? Yun yung kanyang pangalan. Itong Schefflera, talaga pong normal lang, no, na nakikita natin na inaalagaan. Kasi even ako nung bata pa ako, talagang nakikita ko sila na pakalat-kalat lang sa garden, ano. At binibilang namin yung mga numbers nung kanyang dahon, dahil sinasabi na kapag nagkaroon ka ng 5 fingers swerte, no, katulad nitong ating halamang ito, 5 fingers, ano, kasi karaniwan po kasi makita natin 6 fingers, ano, yan mga 6 fingers, pero sabi ko nga ibang klase to, kasi ito po sumisimbolo din po ito ng protections, ano, at mapakaganda po nung simbolismo. Pero alam nyo po ba na bukod po dyan, nagpo-purifier din po ito ng hangin, ano, at pinipresh po nito yung ating paligid naturally. Nag-i-intake din po ito ng mga airborne pollutants, ano, kaya naman nagiging sariwa po yung ating hangin. Maganda rin po itong halaman na ito dun sa mga tao na nagsasuffer ng asthma, ano, o hika. Dun din po sa mga nahihirapang huminga. Kung halimbawa naman po na mayroong strong odor sa inyong kabahayan, kayang-kaya pong tanggalin ito, no, nitong ating halamang umbrella plants. Sa ibang bansa nga po, may mga gumagawa po nito na gamot, ano, para po sa blood circulations at para din po sa mga sakit, ano, yung pain na nakukuha nila talagang nababawasan, kumbaga pain reliever. Kaya po maganda rin po yung mga benepisyo nito, no. Bukod po dyan, napapaaliwalas po nito yung inyong kabahayan dahil dun sa kanyang itsura, no, kakaibang atraksyon ng kanyang mga dahon. Sa pangatlo naman po nating halaman na hindi gaanong pansinin, ano, ay itong mga broad leaf lady palm, no, or tinatawag din po yung rapis, ano, excelsa. Yan po yung pangalan niya. Kung mapapansin nyo po, para siyang mga buko, no, mga buko ng niyog. Yan, dahon siya ng niyog, no, yung itsura niya. Pero ganyan po yung kanyang mga dahon, ano, iba't ibang klase. Doon sa pinakadulo ng kanyang pinaka dahon, ganyan po, parang mayroong ngipin, ano. Pero sa totoo lang po, ito po madalas nating makita, no, napakalat-kalat lang, tapos humahaba lang, lumalago lang, pero ang dami-dami pong benepisyo niyan, no. Kasi po ito pong rapis, napakagandang air purifier, no. Nag-a-add din po siya ng oxygen, no, kasi malakas magbuga yan ng oxygen. At kapag malakas magbuga ng oxygen ng halaman, maganda po yan sa ating kalusugan, ano. Nire-remove niya po yung mga toxin sa hangin, ano. Iwas po chemical, no, sa ating mga hangin. Minuboost niya po yung ating mental health, kaya po napakaganda nito sa ating pag-iisip. Nagdadagdag din po siya ng humidity sa ating bahay, at dahil nga po sa maaliwalas, presko yung hangin, kaya niya pong labanan yung mga allergy, no. At ito po maganda rin kasi non-toxic po ito sa mga alagang hayop, ano. Bukod po dyan, ang dali-daling alagaan kasi
pwede po siyang outdoor, pwede rin siyang indoor, ano, kasi kaya niya pong mag-tolerate, no, ng low light conditions. Ito pong mga rapis, kapag lumaki, ang gandang i-display po dun sa ating mga space, no, na maluluwag. At kung halimbawa naman po gusto niyo pong ilagay sa inyong mga corner, pwede rin po. So ito po yung isa sa mga halaman na underrated pero napakadaming benepisyo, no, at napakagandang alagaan. Isunod na po natin sa pang-apat nating pwesto, ito pong ating fortune plants, no. Mas kilala po siya sa tawag na Dracaena fragrans or corn plants. Yan po yung kanyang common name, ano. Napakaganda po ng halamang ito kasi tingnan niyo po, nagkakaroon po siya ng mga parang kahoy na stem, ano, trunks kung tawagin. At ito po ay nagkakaroon ng mga crown dito po sa pinakatuktok kapag pupugutan nyo, no. Kaya po minsan ito pong ating mga fortune plants, makikita nyo may mga suloy po yan sa kanyang mga pinaka gilid, ano, kapag pinutol nyo. Yan po yung nagiging attraction sa kanya. Mabango rin po yung bulaklak nitong fortune plants, ano. Kapag namulaklak ito, kakaibang amoy, ano. Yung talagang mararanasan natin yung ibang sensations, ano. Kaya maswerte din po kapag namulaklak yan, kakaibang fortune. Kaya po tinawag na fortune plants yan. Ito po, napaka wonderful ng kanyang cleansing properties, ano. Nire-remove niya po yung toxins, ini-increase niya po yung humidity, at syempre yung cognitive functions natin, ano, talagang pinapataas niya. Kaya po maganda po ito. Lagay po dun sa mga study room, study table, sa ating bedroom, maganda rin po yan, ano. Or dun sa lugar kung saan po kayo nagme-meditate or nag-iisip, no, ng inyong mga problema, ng inyong desisyon, bagay na bagay po diyang ilagay yung inyong mga fortune plants. Nagdadagdag din po ito ng aesthetic value, no, dun sa ating mga kabahayan, sa ating garden, dahil nga po dun sa kanyang itsura, no. Humahaba po at lumalaki, no, lalo na kapag nakadirekta sa lupa, meron po itong pagkakataon para mag-grow yung roots at maging puno. Pwede rin naman po, meron tayong ginawang mga video about sa pag-display, ilang idea para i-display itong ating mga fortune plants, ano. Maaari nyo po yung balikan sa ating playlist. Ito po yung fortune plants na isa rin po sa mga dating-dati pang halaman na talaga namang hindi napapansin pero sobrang ganda. At sa panghuling-huli po nating halaman na hindi gaanong napapansin ay itong pong Janet Craig, no, compacta, no. Actually meron pong iba't ibang varieties ng mga Janet Craig, no. Meron po yung mahahaba yung dahon, ano. Meron din naman pong compressed katulad po nito, no. Maganda po siyang air purifier, no. Nakakapagbigay din po siya ng magandang moisture, no, lalo na kung halimbawa yung mga halaman nyo ay gusto po ng mataas na humidity, itabi nyo lang po dito sa halamang ito yung ating Janet Craig. Dahil ito po ay pamilya ng Dracaena, maganda po talaga siya, no, na makapag-release ng mga moisture. Yung kanya pong ability na mag-trap ng dust ay napakaganda po niya, no, para po sa ating mga lungs, no. Maganda po yung hangin na papasok at malalanghap natin kapag meron po tayo ng halamang nito. Napaka refreshing din po kapag nag-alaga kayo nito, no. Naalis po yung mga sensitivities, yung ating mga anxieties, depressions, yan po, ano, dahil po dun sa kanyang mga dahon na kapag tititigan mo ay talagang malamig sa mata. Maganda rin po ang simbolismo ng halamang ito. Sinasabi nga po na kapag may alaga na to ay kayang-kaya niyong harapin yung mga conflicting forces sa ating buhay. Kaya po sinasabi nga na kapag nag-alaga ka po ng Janet Craig na plants ay mas maiiwasan po yung mga problema at mas malilesen po yung mga bad luck, no, sa ating buhay. So yan po yung ating huling-huling halaman. Ito pong Janet Craig, underrated pero ang ganda-ganda ng benepisyo.
So, ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating vlog for today. The next time na makita nyo po yung mga halamang ito sa inyong bakuran, alam nyo na po na maganda sila at karapat dapat din naman sila napansinin baka yung pinapansin lang natin yung mga mamahal nating halaman, pero yung mga ganito nating halaman talagang nababaliwala natin pero po ngayong alam nyo na po yung mga benepisyo nila, mas mabibigyan pa po natin sila ng atensyon at mas dapat natin silang alagaan. Salamat po sa lahat ng nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!